Telenovela PH. Love, romance, fantasy. Kwentong aabot sa puso at imahinasyon. Ang pagsisimula ng digmaan. Tahimik ang umaga sa eskwelahan. Abala ang mga estudyante sa kani-kanilang usapan habang ang iba na may nagmamadaling pumasok sa kani-kanilang classroom. Ngunit sa gitna ng ordinaryong araw, may kakaibang tensyon na unti-unting bumabalot sa buong campus. Napansin agad iyon ni Anne. Habang naglalakad siya kasama sina Laika, Kathy, at Sarah, ramdam niyang maraming estudyante ang pag-ulong na nag-uusap habang nakatingin sa gate ng paaralan. Bakit parang ang gulo? Nagtatakang tanong ni Sarah. Biglang may malakas na tunog ng motorsiklo ang umalangaw-ngaw sa labas. Isa, dalawa, hanggang sa sunod-sunod na motor ang huminto sa tapat ng school gate. Natahimik ang paligid. Dahan-dahang bumaba ang grupo ni na Marco, ngunit iba na ngayon ang aura nila. Hindi na simpleng siga sa school. May mga tattoo, nakaitim na jacket, at halatang may kasamang tunay na mga kriminal. At sa gitna nila, may isang lalaking mabagal na bumaba mula sa itim na SUV. Matangkad, malamig ang tingin, puno ng tato ang leeg at kamay. Halatang sanay utusan at sundin. Siya ang leader ng gang. Ang mismong taong kinatatakutan kahit ng mga pulis sa lugar. Nanlaki ang mga mata ng mga estudyante habang ang iba ay unti-unting umatras. Marco, anong ginagawa mo? Bulong ni Laika, nanginginig. Ngunit hindi siya pinansin nito. Diretso lamang ang tingin ni Marco sa loob ng campus, tila may hinahanap. At pagkatapos ng ilang segundo, tumigil ang mga mata niya kay Jerome. Nakatayo ito sa may hallway, tahimik, walang emosyon ang mukha. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, alam niyang dumating na ang gulong matagal niyang inaasahan. Ngumisi si Marco. "Oy, transfer student," sigaw niya. Nagsimulang mataranta ang ilang guro. "Tumawag kayo ng guard," sigaw ng isa, ngunit walang gumalaw. Dahil kahit ang mga security guard ay natakot sa dami ng taong kasama ng gang. Dahan-daang naglakad paloob ang leader habang nakasunod ang grupo. Bawat hakbang nito ay nagpapabigat sa hangin. Paglapit nito kay Jerome, bahagya itong ngumiti. "So ikaw pala ang batang Sevilla," malamig nitong sabi. Nanigas si Anne. Sevilla. Ngayon lang niya narinig ang apelyidong iyon mula sa ibang tao, at sa paraan ng pagsabi nito, parang may malalim na ibig sabihin. Tahimik lamang si Jerome, ngunit nang mapansin niyang kinakabahan si Anne, bahagya siyang humakbang sa harap nito, parang proteksyon. Napangisi ang leader ng gang. "Interesting," sabi nito habang nakatingin kay Anne. Kaya pala handang magwala ng anak ng Sevilla Empire. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Anne. Hindi niya maintindihan ang nangyayari, pero malinaw ang isang bagay. Hindi simpleng away estudyante ang kaharap nila ngayon. At sa unang pagkakataon sa loob ng paaralan, ang tunay na digmaan ay nagsisimula na. Mabigat ang hangin sa buong hallway. Walang estudyanteng nagsasalita, walang barong makalapit. Tanging tunog lamang ng mabibigat na yabag ng mga tauhan ng gang ang maririnig habang unti-unting lumalapit ang kanilang leader. Diretso ang tingin nito kay Anne. May malamig na ngiti sa labi, tila sinusuri ang dalagang matagal ng laman ng usapan. "Ano bang espesyal dito?" Mababa nitong tanong habang papalapit. Napaatras si Anne, kinakabahan. Ngunit bago pa makalapit ang leader, mabilis na hamarang si Jerome. Isang hakbang lang, ngunit sapat para matakpan si Anne. Natahimik ang paligid. Doon mas nakita ang laki ng agwat nilang dalawa. Ang leader ay matangkad, malapad ang katawan, at halatang sanay sa marahas na buhay. Pan ng tato ang braso at leeg nito, at halos balikat lang nito si Jerome. Sa unang tingin, parang kayang baliin ng lalaki si Jerome anumang oras. Ngunit hindi man lang umurong si Jerome. Tahimik lamang siyang nakatingin dito, diretso sa mga mata. Napangisi ang leader. "Matapang," sabi nito. "Pero bata ka pa." Hindi sumagot si Jerome.
Mas lalo lamang siyang tumayo ng diretsyo sa harap ni Anne. Mula sa likod niya, ramdam ni Anne ang tensyon sa katawan ni Jerome. Hindi ito natatakot, ngunit alerto ang bawat galaw nito, parang handang sumabog anumang oras. Hindi ka dapat nandito, malamig na sabi ni Jerome. Bahagyang natawa ang leader. Alam mo ba kung sino kausap mo? Oo, walang pag-aalinlang ang sagot ni Jerome. Kaya umalis ka bago pa lumala. Biglang natahimik ang mga tauhan ng gang. Maging si Marco ay napalunok. Dahil hindi nila inaasahan na may maglalakas loob kausapin ng ganoon ang kanilang leader. Unti-unting nagdilim ang ekspresyon ng lalaki. Pagkatapos ay dahan-dahan itong yumuko palapit kay Jerome, halos magdikit ang mukha nila. Akala mo ba, malamig nitong bulong, kaya mo akong takutin dahil Sevilla ka? Nanatiling kalmado si Jerome, ngunit ang sumunod niyang sinabi ang lalong nagpabigat sa paligid. Hindi ko kailangan gamitin ang pangalan ko, malamig niyang sagot. Sapat nang alam kung kapag may nangyari sa kanya. Bahagya siyang lumingon kay Anne. Walang makakatakas sa galit ng pamilya ko. Nanigas ang ilang tauhan ng gang. Dahil sa unang pagkakataon, hindi na itinatago ni Jerome kung sino siya. At sa likod ng kanyang katahimikan, unti-unting lumilitaw ang tunay na anak ng Sevilla Empire. Sa kabila ng tensyon sa buong paaralan, nanatiling kalmado si Jerome. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil ramdam niya, naroon sila. Tahimik na nagmamasid sa paligid ng campus. Mula sa lalaking kunwaring nagtitinda ng yosi sa kanto, sa itim na van na ilang oras nang nakaparada sa di kalayuan. Hanggang sa mga matang hindi halatang nakatingin sa bawat galaw ng leader ng gang. Sanay si Jerome sa presensyang iyon mula pagkabata, mga taong hindi kailanman lalapit hanggat hindi kinakailangan. Mga taong handang pumatay para protektahan ang isang Sevilla. Kaya kahit mas malaki at mas nakakatakot ang leader ng gang sa harap niya, hindi umatras si Jerome. Alam niyang kapag may isang maling galaw lamang, may gagalaw din mula sa anino. Ngunit hindi iyon alam ni Anne. Habang nakatayo sa likod ni Jerome, ramdam niya ang kakaibang katahimikan nito. Parang hindi ito natatakot kahit napapaligiran sila ng panganib. At iyon ang mas lalong nakakapangamba. Jerome, mahina niyang tawag, nanginginig ang boses. Bahagya lamang siyang lumingon. Ayos lang ako, mahinahon niyang sabi. Pero hindi iyon ang ikinabahala ni Anne. Dahil habang nakatingin siya sa paligid, may napapansin siyang kakaiba. May mga lalaking tila ordinaryong tao lang, ngunit palaging nakaposisyon malapit kay Jerome. May isang kunwaring nagbabasa ng dyaryo. May isa namang nasa motor lang sa gilid. At lahat sila, nakatingin sa leader ng gang. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Anne. Hindi lang palagang ang kayang magbantay. Sa harap nila, napansin din iyon ng leader. Bahagya itong napangisi habang dahan-daw ang tumingin sa paligid. So totoo nga, malamig nitong sabi. Hindi ka simpleng anak mayaman. Tahimik lamang si Jerome. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang manipis na ang linyang naghihiwalay sa katahimikan at kaguluhan. Dahil kapag nagsimula ang unang suntok, hindi na ito magiging simpleng away sa paaralan. Magiging simula ito ng digmaang matagal nang umuusbong sa ilalim ng mga anino. Biglang bumigat ang buong paligid. Ramdam na ni Marco na may mali. Habang tahimik na nakatayo si Jerome sa harap nila, mas lalo niyang napapansin ang mga matang nagmamasid mula sa iba't ibang sulok ng campus. Hindi ordinaryong bantay, hindi simpleng bodyguard, mga taong sanay pumatay. Dahan-dahan siyang lumapit sa leader ng gang, halatang kinakabahan. "Boss," mahina ngunit nagmamadaling bulong niya. "Umatras na muna tayo." Napalingon ang leader sa kanya, nakakunot ang noo. "Mukhang tagilid tayo," dagdag ni Marco habang palihim na tumitingin sa paligid. May mga tao siya, ngunit sa halip na makinig, malakas siyang itinulak ng leader. Tumilapon si Marco sa gilid, ikinagulat ng lahat. "Tumatahol ka dahil lang sa batang yan." Malamig nitong sabi. Tumayo muli si Marco ngunit hindi na nakapagsalita. Dahil alam niyang totoo ang nararamdaman niyang panganib.
Unti-unting nagdilim ang mukha ng leader habang muling tumingin kay Jerome. Subukan nga natin, malamig nitong sabi. At sa isang iglap, mabilis nitong binunot ang baril mula sa likod ng kanyang pantalon. Napasigaw ang mga estudyante. Baril! Niyakap agad ni Ann ang sarili habang nanlaki ang mga mata niya sa takot. Ngunit kabaliktaran, nanatiling hindi gumagalaw si Jerome. Kalmado, parang may hinihintay. Itinutok ng leader ang baril. Ngunit bago pa tuluyang may tapat kay Jerome. Bang! Isang napakalakas na putok ang umalangaw-ngaw. Kasunod nito, biglang tumalsik ang baril mula sa kamay ng leader matapos tamaan ng bala. Napahawak ito sa dagwang kamay habang umatras. Nataranta ang buong paligid. Sniper! Sigaw ng isa sa mga tauhan. Biglang nagkagulo ang mga tao. Sa malayo, sa rooftop ng isang mataas na gusali sa kabilang kalsada, may isang lalaking nakaitim, nakahiga sa likod ng sniper rifle. Malamig ang mga mata habang nakatutok pa rin ang scope sa leader ng gang. Nakasuot ito ng earpiece. At maya-maya, may narinig itong boses mula sa kabilang linya. Warning shot only, malamig na utos. Copy. Sa ibaba, nanigas ang leader habang duguan ang kamay. Ngayon niya naunawaan, hindi simpleng proteksyon ang nakapaligid kay Jerome. Military level ang galaw, at anumang maling hakbang, maaari siyang mamatay sa loob lang ng isang segundo. Dahan-daang lumapit si Jerome. Tahimik, walang emosyon. Paglapit niya sa leader, malamig siyang nagsalita. Sinabi ko sa'yo, mababa niyang sabi, huwag mong ay lalapit ang baril mo sa taong hindi mo kayang galawin. Nanigas ang buong gang, habang si Ann naman ay nakatitig lamang kay Jerome, nanginginig ang dibdib. Dahil sa unang pagkakataon, nasaksihan niya kung gaano talaga kapanganib ang mundong kinabibilangan ng lalaking mahal niya. Tahimik ang buong campus matapos ang putok ng baril. Walang estudyanteng makagalaw, ang iba'y nanginginig, ang iba namay umiiyak sa takot. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang tao lamang ang nananatiling nakatayo ng diretsyo. Ang leader ng gang. Duguan ang kamay nito habang nakatitig kay Jerome. At sa mga mata nito, walang takot. Puro galit, puro insulto. Para sa isang taong sanay katakutan, ang mapahiya sa harap ng mga tauhan niya ay mas masakit pa kaysa tamaan ng bala. Napansin yun ni Jerome. At doon niya naunawaan. Hindi pa tapos ito. Dahil ang mga taong tulad ng leader na iyon ay hindi basta umatras kapag natalo. Mas lalo lamang silang nagiging mapanganib. Dahan-daang lumingon si Jerome kay Ann. Sa unang pagkakataon mula nang magkakilala sila, nakita ni Ann ang seryosong mukha nito. Hindi na iyon ang tahimik na binatang nakilala niya sa kantin. Ito ang Jerome na lumaki sa mundong puno ng panganib. Ann, mababa ngunit madiing sabi niya. Napatingin agad siya, isama mo sina Laika at umalis na kayo dito. Nanlaki ang mga mata ni Ann. Pero, ngayon na, putol agad ni Jerome. Tahimik ngunit puno ng bigat ang boses niya. Lumapit sina Kathy at Sarah kay Ann, halatang natatakot. Ano bang nangyayari? Umiiyak na tanong ni Sarah. Ngunit hindi na sumagot si Jerome. Patuloy lamang siyang nakatingin sa leader ng gang na ngayoy dahan-daang napapangiti, isang ngiting puno ng galit at paghihiganti. Doon tuluyang kinabahan si Jerome. Kilalang kilala niya ang tinging iyon. Tingin ng taong handang mamatay basta may sama lang. Jerome, mahina ngunit nanginginig na sabi ni Ann. Sasama ka sa amin. Bahagyang napapikit si Jerome bago tumingin sa kanya. Hindi ko kontrolado ang susunod na mangyayari, diretsyong sabi niya. Natahimik si Ann. Dahil ngayon lang niya narinig si Jerome na parang nag-aalala ng totoo. Ang mga taong tulad nila, pagpapatuloy niya habang hindi inaalis ang tingin sa leader, hindi basta sumusuko. Sa likod nila, unti-unting gumagalaw ang mga tauhan ng gang. Habang sa iba't ibang sulok naman ng paligid, may mga aninong nagsisimula na ring kumilos. Tahimik na naghahanda, at doon naunawaan ni Ann, na ang sitwasyong ito ay lampas na sa kaya niyang intindihin. Hindi na ito simpleng away. Hindi na ito tungkol kay Marco.
sa pagitan ng gang at ng mga taong nagpoprotekta kay Jerome. Isang madugong banggaan ang maaaring magsimula anumang segundo. At si Jerome, handa nang harapin iyon mag-isa para lamang mailayo si Anne sa panganib. Mabigat ang katahimikan bago tuluyang sumabog ang kaguluhan. Hindi ordinaryong kriminal ang leader ng gang. Sanay ito sa habulan, ambush, at patayan. Kaya matapos tamaan ang baril niya ng sniper shot, mabilis siyang gumalaw palayo sa bukas na pwesto. Pumwesto siya sa gilid ng concrete wall ng hallway, isang anggulong hindi abot ng sniper mula sa rooftop. Napansin iyon ni Jerome, at doon niya nalaman, may alam sa laban ng taong kaharap nila. Habang tila magulo ang paligid, palihim ding gumagalaw ang mga tauhan ng leader. Ang ilan ay unti-unting pumwesto malapit sa gate, ang iba na may sumisilip sa mga sulok kung saan nila nararamdamang may nagmamasid. Parang dalawang grupo ng mababanggas na hayop na naghihintayan lamang ng tamang oras. Nanginginig si Anne habang hawak ang kamay ni Laika. Jerome, mahina niyang tawag. Ngunit hindi lumingon si Jerome. Nakatitig lamang siya sa leader. Pagkatapos, dahan-daang ngumisi ang lalaki. At sa isang simpleng senadoryas ng kanyang kamay, sabay-sabay sumugod ang mga tauhan nito. Get him! Biglang nagkagulo ang buong hallway. Napasigaw ang mga estudyante habang nagtakbuhan ang mga ito palabas ng building. Mabilis na kumilos ang unang lalaki papunta kay Jerome, armado ng bakal na tubo. Ngunit bago pa ito makalapit, may biglang sumulpat na lalaking nakaitim mula sa gilid ng hagdanan. Isang malakas na suntok, tumilapon agad ang tauhan ng gang sa sahig. Nanlaki ang mga mata ng lahat. At kasabay noon, unti-unting lumabas ang mga anino mula sa iba't ibang sulok ng paaralan. Mula sa likod ng gate, sa rooftop, sa parking lot, sa likod ng mga poste, mga lalaking nakaitim, seryoso ang mukha, may earpiece, at disiplinado ang galaw. Hindi sila nagsasalita, hindi sila nagsisigawan, kumikilos lamang sila ng mabilis at eksakto. Mga aninong matagal nang nakapaligid kay Jerome. Nataranta ang ilang tauhan ng gang. Boss, napapalibutan tayo, sigaw ng isa, ngunit sa halip na matakot, napangisi ang leader. Interesting, malamig nitong sabi. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na lumapit ang isa sa mga bodyguard kay Jerome. Sir Jerome, seryoso nitong sabi. Please secure Miss Anne. Kami narito. Ngunit hindi gumalaw si Jerome. Dahil alam niyang kapag iniwan niya ngayon ang lugar, posibleng habulin ng gang si Anne. Mabilis siyang lumapit kay Anne at hinawakan ang kamay nito. Makinig ka sakin, madiin niyang sabi. Kapag sinabi kong tumakbo, huwag ka ng lilingan. Pero ikaw, ako bahala. Nangingilid ang luha ni Anne habang nakatingin sa kanya. At sa likod nila, unti-unti nang nagiging madyugo ang bakbakan sa loob mismo ng paaralan. Mga suntok, sigawan, tunog ng bakal, at sa gitna ng lahat, tahimik lamang na nakatingin ang leader ng gang kay Jerome. Parang hindi nito habol ang laban. Parang may iba itong gustong patunayan. At naramdaman iyon ni Jerome. Dahil minsan, ang pinakamapanganib na kalaban ay hindi iyong sugod ng sugod, kundi yung marunong maghintay ng tamang oras para manaira. Habang tumatagal ang laban, unti-unting nababago ang ihip ng hangin. Sa simula, kampante pa ang grupo ng leader. Sanay sila sa rambulan, sa dahas, at sa paggamit ng takot para manalo. Ngunit habang nagpapatuloy ang kaguluhan sa loob ng paaralan, isa-isang nawawala ang yabang sa kanilang mga mukha. Dahil ngayon lang sila nakatagpo ng ganitong klase ng kalaban. Ang mga aninong nagpoprotekta kay Jerome ay hindi simpleng bodyguard. Mga halimaw sila sa laban. Isang tauhan ng gang ang sumugod na may hawak na 2x2. Ngunit mabilis na umiwas ang isang lalaking nakaitim bago ito hinayla sa braso at malakas na ibinagsak sa sahig. Crap! Napasigaw ang lalaki sa sakit. Sa kabilang banda, 3 tauhan naman ang sabay-sabay na umatake sa isa pang anino. Ngunit parang sanay na sanay ito. 2 suntok,
isang sipa, at agad nagbagsakan ang tatlo. Parang makina ang galaw nila. Eksakto, walang sayang, walang emosyon. Maging si Marco ay napaatras habang pinapanood ang mga tauhan nilang isa-isang bumabagsak. Boss, nanginginig niyang sabi sa leader. Hindi sila normal. At totoo iyon. Dahil bawat aninong nakapaligid kay Jerome ay kayang magpabagsak ng 10 tao o higit pa. Hindi sila mga siga, hindi rin simpleng security, para silang mga sinanay para sa tunay na digmaan. Habang tumatagal ang laban, lalong nagiging desperado ang grupo ng gang. Samantalang ang mga anino naman ay nananatiling kontrolado ang kilos, parang hindi man lang hinihingal. Nakatayo lamang si Jerome sa harap ni Naan habang pinagmamasdan ang lahat. Kalmado ang mukha niya, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang lumalala na ang sitwasyon. Dahil kapag tuluyang napahiya ang leader sa harap ng mga tauhan nito, mas magiging mapanganib ito, at parang naramdaman iyon ni Anne. Jerome, mahina niyang sabi habang nanginginig ang kamay niya. Sino ba talaga sila? Sandaling natahimik si Jerome. Habang sa likod nila, muling may sumigaw sa sakit matapos mapabagsak ng isa sa mga anino. Pagkatapos ay dahan daw ang sumagot si Jerome, hindi inaalis ang tingin sa laban. Mga taong lumaki para protektahan ang pamilya namin. Nanigas si Anne, dahil sa paraan ng pagsabi niya noon. Parang unang beses niyang tunay na nakita kung gaano kalaki at kapanganib ang mundong kinabibilangan ni Jerome. At habang isa-isang bumabagsak ang tauhan ng leader, unti-unti namang nawawala ang kontrol sa mga mata ng taong matagal nang kinatatakutan ng lungsod. Habang isa-isang bumabagsak ang kanyang mga tauhan, unti-unting nagdidilim ang mukha ng leader ng gang. Duguan ang ilan sa kanyang mga tao. Ang iba na may hindi na makatayo. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang natatalo siya. At hindi niya iyon matanggap. Mahigpit niyang pinunasan ang dugong tumutulo sa kanyang kamay habang mabigat ang paghinga. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumingin kay Jerome. Tahimik lamang na nakatayo sa harap ni Naan. Parang hindi man lang naapektuhan ng kaguluhan. At iyon ang lalong nagpasiklab sa galit ng leader. Bata ka, madiin itong sabi habang naglalakad palapit. Pero masyado kang mayabang. Napansin agad iyon ng mga anino. Mabilis sanang harang ang ilan. Ngunit bahagyang itinaas ni Jerome ang kamay. Hudyat para umatras sila. Nanigas ang lahat. Jerome, kinakabahang tawag ni Anne. Ngunit hindi siya lumingon. Diretso lamang ang tingin niya sa leader na ngayoy mabilis ng papalapit. Halatang desperado na, at sa isang malakas na sigaw. Sumugod ang leader. Malaki ang katawan nito. Mabigat ang suntok. Kahit sinong tamaan ay siguradong mababalian. Napasigaw ang ilang estudyante, ngunit sa mismong sandaling tatama na ang kamao. Biglang gumalaw si Jerome. Mabilis. Sobrang bilis. Halos hindi nakita ng iba ang ginawa niya. Bahagya lamang siyang umiwas sa suntok bago mabilis na hinawakan ang braso ng leader. Ikot, hatek, at isang malakas na bagsak sa sementong sahig. Bob! Umalangaw-ngaw ang tunog ng pagbagsak ng malaking katawan ng leader. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Hindi pa nakakaangat ang lalaki nang mabilis na lumuhod si Jerome sa gilid nito at idiin ang siko sa leeg nito habang hawak ang braso nito sa posisyong hindi makagalaw. Isang maling galaw lang, mababasag ang buto, tahimik ang buong paligid, maging ang mga anino ay hindi gumalaw. Dahil kahit sila, nagulat sa bilis ng ginawa ni Jerome. Si Anne ay napahawak sa bibig habang nanginginig ang mga mata. Si Jerome ba yun? Bulong ni Kathy. Maging si Marco ay napaatras sa sobrang gulat. Hindi niya akalaing kayang pabagsakin ni Jerome ang leader ng gang. Nang walang kahit isang galos man lang. Duguan at hirap huminga ang leader habang nakahandusay sa sahig, pilit sinusubukang makawala. Ngunit lalo lamang diniinan ni Jerome ang hawak niya. At doon nila nakita, hindi lamang mayaman si Jerome. Hindi lamang protektado, sinanay din siya. Tahimik na yumuko si Jerome palapit sa leader at malamig na bamulong. Akala mo ba, mababa niyang sabi,
Umaasa lang ako sa mga taong nakapaligid sakin. Hindi makasagot ang leader, dahil sa unang pagkakataon. Siya naman ngayon ang tunay na natakot. Tahimik ang buong paaralan. Tanging mabibigat na paghinga at mahinang ungol ng mga sugatang tauhan hanggang ang maririnig sa paligid. Nakahandusay sa sahig ang leader habang madiing nakahawak si Jerome sa kanya. Sa unang pagkakataon, nabasag ang yabang sa mukha ng lalaking matagal nang kinatatakutan ng maraming tao. Please, hirap nitong sabi habang pilit humihinga. Paalisan mo na mga tao mo. Nakatitig lamang si Jerome dito. Walang emosyon, walang awa, at iyon ang lalong nagpanginig sa leader. Hinding-hindi na kami babalik, mabilis nitong dagdag. Hindi na kami manggugulo, pangako. Natahimik ang paligid. Maging si Marco ay hindi makatingin ng diretso kay Jerome. Dahil ngayon niya lang nakitang lumuhad at magsumamo ang sarili niyang leader. Ilang segundo pang nanatiling tahimik si Jerome bago niya dahan-dahang binitawan ang lalaki. Lumayas kayo, malamig niyang sabi. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang leader. Mabilis itong umatras habang hawak ang masakit na katawan bago tuluyang tumayo. Isa-isa nitong tinawag ang natitirang tauhan. Atris, sigaw nito. Mabilis na nagsimulang mag-alisan ang grupo. May mga paile, may duguan, may halos buhati na ng kasama. Pati si Marco ay napaatras bago huling tumingin kay Jerome, takot at gulat ang bakas sa mukha nito. Pagkatapos ay tuluyan silang nawala palabas ng gate ng paaralan. At kasabay noon, unti-unti ring gumalaw ang mga anino. Tahimik, walang salita, parang usok silang naglaho sa iba't ibang sulok ng campus. Ang lalaking nasa rooftop ay bumaba nang walang nakakapansin. Ang mga kunwaring ordinaryong tao ay isa-isang nawala sa crowd. Sa loob lamang ng ilang minuto, parang walang nangyari. Ngunit ang katahimikan pagkatapos ng laban ang mas lalong nakakatakot. Nakatayo lamang si Jerome sa gitna ng hallway. Maayos pa rin ang suot. Walang galos. Walang bakas ng hirap sa mukha. At doon tuluyang napagtanto ng buong paaralan. Hindi ordinaryong estudyante ang transfer student na si Jerome Sevilla. Tahimik ang mga estudyante habang nakatingin sa kanya. Ang ilang guro ay hindi pa rin makapaniwala sa nasaksihan. Habang sina Anne, Laika, Kathy, at Sarah ay tila nawalan ng salita. Lalo na si Anne. Habang nakatingin siya kay Jerome, halo-halong emosyon ang bumabalot sa dibdib niya. Pagmamahal, takot, pagkagulat, at isang katotohanang hindi na niya kayang takasan. Na ang lalaking minahal niya ay bahagi ng isang mundong mas mapanganib kaysa sa inaakala niya. Dahan-dahang lumingon si Jerome kay Anne. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat, may lungkot sa kanyang mga mata. Dahil alam niyang matapos ang araw na iyon, hindi na muling magiging normal ang lahat.